Hey mga brods, alam ko na naririnig nyo rin ito sa ibang mga balita na ito pong si Jetroy Rosario ng Blackwater Bossing. Ayun nga, isa ito sa mga gusto nilang ilagay sa trading blocks ng bossing. So hindi lang naman din ng management ang may gusto noon, dahil itong si Jetroy ay gusto ring makipag-trade na sa ibang koponan. Lalong-lalo ng Blackwater Bossing, palagi na lang silang nakukulelat every season mga brods, at alam nyo na yan. Pag sinabing Blackwater ang kalaban, ay automatic score na sa kalaban at automatic lose na sa Blackwater. So yun nga lang, itong management kasi ng Blackwater, imbis na magpalakas, ay tinitrade nila yung mga malalakas na players. Isa yun sa mga ayaw talaga ni Jetroy Rosario. Syempre galing ba naman din ito ng TNT Tropang Giga, isang champion team din yun, na halos lahat ng mga players doon ay malalakas. Pero dito sa Blackwater Bossing, nag-aanap ng katulong si Rosario, pero nawawala rin sa lineup ng bossing. So ito pong si Jetroy mga brods, ang SMB nga ang gustong kumuha dito sa kanya. Ito nga lang, si Jetroy ay naghihintay na lang kung kailan siya ilalagay sa trading blocks ng Blackwater Bossing, at ready din naman na itong makipag-trade sa kahit anong kupunan. Ang problema nga lang mga kabrods ng Blackwater Bossing ay syempre sila rin naman yung parang umaayaw sa mga ibang offers ng ibang kupunan. Sa SMB, medyo maayaw rin sila dahil yung offer ng SMB ay pangit nga daw mga brods. At hindi ito fair dito sa Blackwater Bossing, kung saan itong bossing kasi ay tinitigil na nila at tinitigil na rin ni Kume yung mga lopsided trades dito sa PBA. So kapag unfair ang trades mga kabrods, ay syempre hindi ito aaprobahan ni Kume Willie Marshall. So kailangan din maging fair ang SMB dito. Kailangan halos kasing value rin ni Jetroy Rosario yung ibibigay dito ng SMB, or mag-a-add ng picks ang SMB. Lalong-lalo na kakatalo lang ng SMB against Meralco Bolts ngayong finals, ay balak pa rin talaga nila magpalakas lalo mga brods, at hindi rin naman natatapos yun para sa SMB. At kilala rin na rin natin ang management na ito, na imbis na magmukmok at yun nga mapanghinaan ng loob, ang management kasi ng San Miguel Corporation ay talagang iba yung mindset nila. Magpapalakas at papalakasin pa ang kanilang lineup at ang kupunan mga kabrod. So itong si Rosario, big additional ito sa SMB, lalong-lalo na medyo pangit yan yung mga performance nga daw na ito po ni Moutaw Tua mga kabrods ngayong All Filipino Cup. At yun nga, itong si Jetroy ay malaking tulong rin kasi ito, 6'7" na player, tapos kayang tumira sa labas, kumaganda yung footwork sa ilalim, at sinabi ko na rin ito dati na lumalakas na ito pong si Troy sa ilalim mga brods, kung saan bros ko lalo yung katawan at talagang lalong namimisical na ito sa ilalim mga kabrods. Sa katunayan nga, ganda ng stats neto ni Troy Rosario ngayong All Filipino Cup 2024. 17 points per game, 7 rebounds per game, at halos 3 assists per game. Not bad na para sa leader ng bossing, dahil itong si Troy ay syempre kulang rin naman din ito sa katulong mga kabrod. Yung 17 points per game niya mga kabrods, decente na yan. So kayang-kaya niyang ibigay yan sa SMB. Problema nga lang, once kasi nakunin ka ng SMB, kahit superstar ka pa sa iyong kupunan, nagiging role player ka na lang, like Romeo, Vic Manuel, Jeron Teng, di ba mga kabrods? Talagang ganun super studied ang lineup ng SMB, at yun, magpapalakas pa sila lalo. Pero si Rosario kasi, gusto rin nito yung magkaroon ng kampyonato mga brods, which is ang SMB, napaka-lakas na kupunan at napakalinaw rin na magkaroon ka ng kampyonato dito sa lakas ba naman ng lineup mga brods, unlike sa Blackwater Bossing ni Jetroy Rosario. Kaya mapapaisip talaga ang agent niya mga brods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, Rosario to SMB. Sa mga big man na inaabangan ngayong PBA draft ay ito pong si Kamaka Hepa. Siya ay parang film na mga kabrods, dahil ang kanyang mother ay isang Inupiaq sa Alaska mga brods lumaki, at ang kanyang father naman ay isang Hawaiian na may halong Filipino mga kabrods, kaya may Filipino blood talaga ito pong si Kamaka Hepa mga kabrods. Listed as 6'10" ito at 24 years old lang mga kabrods, sa bata, at ang laki nito po ni Kamaka Hepa, halos kasing laki nito si Junmar Fajardo.
College years na ito sa Texas noong 2018 to 2021. 2021 to 2023 naman, sa Hawaii na ito nag-college at nag-NBA draft. Sumali ito ng NBA draft ito mga brods. Ito pong si Kamaka Hepa ngayong 2023 last year. Pero listed as undrafted, ito pong si Kamaka Hepa dahil walang kumuha sa kanyang kupunan sa NBA. At ito nga, biglang naglaro na ito ng pro sa Zastal Zielona Góra sa Poland mga kabrods. At decente rin naman ang pinapakita dyan ni Kamaka Hepa. At recently ngayon na nasa Riga Zeli sa Latvia naglalaro, ito pong si Kamaka Hepa. So malakas din ito pong power forward or center na ito dahil ang dami na rin experience na ito sa ibang bansa mga brods. At yung skill set na ito, mayroon itong tres mga brods meron itong shooting. Ito pong si Kamaka Hepa, hindi rin ito basta-basta. At sa laki nga niya, maganda rin ang kanyang footwork din sa ilalim mga brods. Parang isasaw-saw na lang yung bola sa ring. At former NIT champion din ito sa National Invited Tournament sa NCAA noong 2019 mga kabrods sa New York City. So kakaibang experience talaga ang nailagay na ni Kamaka Hepa sa kanyang resume, sa kanyang scouting reports. Kaya pagdating niya dito sa PBA, alam ko ang daming mga teams na gustong kumuha dito. Lalong-lalo na dito sa PBA ay kakaunti lang ang mga big man dito, kaya maraming kupunan talaga ang nakaabang kay Kamaka Hepa. So mga brods, isa ang Barangay Nebra San Miguel naman sa nakatingin at nakamata dito po sa performance at skill set at scouting reports ni Kamaka Hepa mga kabrods. Dahil sakto nga ang Ginebra ngayon ay naghahanap ng big man, lalong-lalo na nung natalo sila ng Meralco Bolts ngayong semifinals, tapos last season naman ay nasweep sila ng SMB. Kaya itong Ginebra, ang isa nga sa mga weakness talaga nila ay big man mga brods. Kaya dito sa mga rookies sila kukuha ngayon. Kaya inaabangan na rin nila si Justin Baltazar ng 6'9" sa Pampanga Giant Lanterns mga brods kung magpapadraft ito dahil big man talaga ang minamata ngayon ng Gene Kings. So kayang-kaya rin naman nilang kunin ito pong si Kamaka Hepa mga brods. Ida-draft lang nila ito kung saan dun sa pinaka-pick ng Barangay Ginebra San Miguel. Isa pa dito, gustong-gusto ito ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na 24 years old lang. Ito pong si Kamaka Hepa. At isa pa dito, kung makuha nila, siya na yung pinakamalaking player ng Barangay Ginebra San Miguel if ever mamakuha talaga nila ito. Plus yung import pa ng Ginebra, mga kabrods, next season. Kaya lalong lalakas ang Ginebra mga brods. Kung talagang legit big man ang makukuha nila dahil kina Sisten and Japet Aguilar, nakukulangan nga si Coach Tim Cone, lalong-lalo na kapag kalaban mo ang SMB na lagi silang kinakain ni The Kraken John Maro Fajardo. Tapos lalong-lalo na next season, sabi nga ni Kume, parang wala ng height limit ang ating import conference next season mga brods. Kaya ito, mga players ngayon at mga locals ay nagre-ready na, gusto nilang kumuha ng malalaking big man ng mga locals talaga at mga imports. At especially dito sa Ginebra, si Brownlee 6'6" lang ang import ng Ginebra mga brods. Samantala sa mga ibang kupunan ang lalaki, kaya itong Ginebra kailangan ng malaking locals na makatulong sa ilalim kina Japet and Sisten. Kaya ikaw mga brods, Kamaka Hepa to PBA, sa tingin nyo ba babagay ito sa Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.